Alam niyo, nakakatawa dito kay Sarah. Dito sa pinaggagawa niyang, asan na yung troll kanina? Sakto si Sarah na topic natin. Dapat ngayon niya binabagsak yung death threat. Dapat ngayon niya binabagsak yung death threat. Kasi kay Sarah ang topic natin. Kanina nagsasabi siya tungkol kay Sarah. Tapos hindi naman siya yung topic. Basta alam niyo na, pag bigla na lang akong na-riding in tandem, alam niyo na, si Sarah daw ang nasa listahan daw ako ni Sara Duterte, sabi nung Argo. Si Sarah kasi, kung ano-ano na naman pinaggagawa. Diba? Alam nyo, pwede naman kasi siyang umano na lang, humarap ka na lang sa Senado, ay sa Kongreso, diba? Doon ka magkukuda, doon mo sabihin lahat ng sinasabi mo dito sa video mo. Akala ko ba matapang to si Sarah? Sarah hits House Solon's scripted attacks against her. Scripted? Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyo pong unang padala. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Lawmakers at the House of Representatives have a plan in place to attack her during the deliberations for the Office of the Vice President proposed 2025 budget, sabi ni Sara Duterte. Panoorin lang natin yung balita. Actually, ayokong panoorin yung buo. Gusto ko man panoorin yung buong video nito. Kaso, wala akong interes. Kasi alam ko na magre-recycle lang siya ng mga kasinungalingan niya. Magre-recycle lang siya ng mga kasinungalingan niya. Panoorin natin. Tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte si House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro na isa sa mga nagsusulong na impeachment move laban sa kanya. Sa Part 3 ng recorded interview na inilabas ng Office of the Vice President. Matagal na yun. Matagal na yun. As in, last year pa. Last year pa. Yung sinasabi niyang impeachment. Alam ko na last year pa yun, mga kotsero, kasi nadulas noon si Franz Castro na pinag-uusapan nila na Makabayan Block na magpa-file sila ng impeachment case laban kay Sara Duterte. During that time, mga kotsero, may tiwala pa ako sa Sara noon. So pinagtatanggol ko pa si Sara noon. Oo. Pinagtatanggol ko pa si Sara noon. Pero ngayon hindi na, kasi sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay DDS pa rin, kung ang suporta mo sa Duterte hanggang ngayon ay buong-buo 110%, tatlo lang ang nangyari sa'yo. Isinuko mo na ang iyong moral, isinuko mo na ang iyong common sense, isinuko mo na rin pati ang iyong logic. Utu-utu ka ng DDS. Utu-utukan ni Duterte. Matagal na yun. Nadulas si Franz Castro noon mga panahon na yun. And during that time, mga kotsero, wala pa silang cause for impeachment. Ulitin ko, mga kotsero. During that time, wala pa silang cause for impeachment. Sinasalsal nila yung confidential funds, pero wala pang proof of misuse or abuse ng confidential funds noon eh. Wala pa noon. This time it's different. It's all because of you. This time, it's all because of you, Sarah. Ngayon, iba na. Iba na ang kwento ngayon, mga kotsero. DepEd in the dark on how VP Sara spent confidential funds.
73 million yan eh. Yung sa 125 million na confidential funds yan nung una, 73 million, hindi alam. 73 million disallowed. Disallowed. Ibig sabihin, mali ang paggamit sa 73 million ng confidential funds. Eto, mga kotsero, yung sa 2023 budget niya, meron siyang 150 million na confidential funds si Sara Duterte. Hindi malaman ng DepEd kung paano niya ginamit. Last week ay niraise natin yung tanong na ito regarding the DepEd confidential funds on 2023 kasi nga mahirap din na expect natin na yung officials na harap ngayon under the new DepEd leadership ay sila yung sumagot dun sa tanong. So Madam Chair, to confirm, magre-request po ba ng confidential funds for 2025 ang DepEd? No, Your Honor, Madam Chair. Maybe no po, bakit hindi? Ibig sabihin po ba ay hindi na nakikitaan ito ng purpose to continue and fulfill DepEd's objectives? Yun ho, kasama ho yun. Siguro, hindi na rin hiningi nung predecessor namin for the last year and for 2024, if I'm not mistaken, wala rin po. So, and given that it is engendered, medyo naging controversial siya. Mabuti na rin umiwas ho, siguro, Your Honor. At hingin na po yon sa line item kung may mga pangangailangan po ang departamento. Thank you, Your Honor. See? Hindi nila alam kung saan ginamit. Si Sara Duterte lang ang nakakaalam kung paano ginamit yung confidential funds ng DepEd and COA kung nag-file siya ng maayos ng kanyang mga liquidations. Kung na-audit siya na maayos. Ito yung 73 million na notice of disallowance. So nung 2022, 2023, nung napag-uusapan yung impeachment, wala pang cause, wala pang dahilan para i-impeach si Sara. Everything is coincidental or tawag dito? Hindi coincidental eh. Malicious imputations lang or malicious interpretation ng confidential funds. Ganun lang yun. Wala pang ganitong klaseng mga kaso. Pero ngayon meron na. At yung threat ng confidential funds ngayon, mas totoo. Because public office is a public trust. And if you betray the public trust, if you're a government official and you betray the public's trust, it is a cause for impeachment. Nasa Constitution natin yan. Article 17? No. Article 16 if I'm not mistaken. 16 or 17. Or Article 12. Basta ganun. Basta nandun sa mga above 10. Above Article 10. It's an impeachable offense. Wala pa dun yung graft ha. Hiwalay pa yung graft doon sa betrayal of public trust. Hiwalay pa yung graft. Hiwalay pa yung crimes. Mas generic yung betrayal of public trust. So ngayon, yung threat of impeachment, mas totoo na. Mas mararamdaman mo na. Hindi katulad noon, it's just a malicious accusation ng Makabayan Bloc kay Sara Duterte. Kaya siguro, mas takot din ngayon tong si Sara Duterte. Mas takot siya ngayon gumalaw because of that. Sinabi ni VP Sara na matagal na at lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Nung nakaraang taon ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. See? Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sinabi Sara. talaga niya At yun. nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifa-file daw nila na impeachment.
Matatandaang noong buwan ng Agosto, sinabi ni Castro na maituturing na impeachable offense ang ginawa umanong paglustay ni VP Duterte sa 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Pero premature pa niya ang pagtutulak na impeachment case Totoo ukol naman. dito. Sinabi talaga niya Sa yan. isa namang panayam noong Nobyembre, sinabi ni Castro na napag-uusapan lang ang posibilidad ng impeachment ngunit wala pang formal na reklamo. Muli namang giit ni VP Sara, hindi winaldas ang confidential funds at ginagamit lang ng mga kongresista ang issue sa pamumulitika laban sa kanya. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. How can you say there's no misuse? Ano to, gaslighting? Ginagaslight mo ang sambayan ng Pilipino, Sara Duterte? 73 million pesos ng confidential funds was disallowed. Ibig sabihin, sinabi ng COA na may mali sa paggastos mo ng pera. Ulitin ko, mga kutsero ha. Si VP Sara, 73 million sa 125 million na ginamit niya noong 2022. Ginamit niya, di ba? 11 days lang yung 125 million. 73 million doon ay disallowed ng COA. Ibig sabihin, nakitaan na ng COA ang Sara Duterte ng maling paggamit ng pera. Mga kutsero, ulitin ko just so I can drive the point para naiintindihan nating lahat. Noong 2022, gumasto si Sara Duterte ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw. Yung 125 million pesos na yon, mga kutsero, 73 million doon ang ayaw payagan ng COA. Dinisallow ng COA. Bakit? Kasi mali ang paggamit ng pera. So, ano to? Sasabihin sa atin ni Sara, walang maling paggamit ng pera. COA na nga ang nagsabi. Buti hindi ko pa binubura to. Ito sa DepEd. Hindi to confidential funds. Pero ito yung mga na-COA. 12.2 billion ang total. Ito yun. Ayan, 12.2 billion ang total ng suspension, disallowance, and charges na kailangan pa nilang ayusin. Dapat pa nilang ipagpaliwanag. Ayaw mo kasi magpaliwanag sa Kongreso eh. Binigyan ka ng pagkakataon, kung mapapanood man ni VP Sara to, maliban sa death threat mo sa akin, na sinabi ng isang viewer natin dito na may death threat daw sa akin, kung umattend lang si Sara Duterte ng hearing at nagpaliwanag siya ng maayos sa hearing ng Kongreso, kasi hodang gagamitin yun pampolitika. Hindi ganito magiging pananaw natin eh. Hindi ganito magiging pananaw natin na gumagawa lang siya ng palusot sa kanyang korupsyon. Dapat kasi nagsalita ka dun. VP, dapat dun ka nagsalita sa Kongreso. Nung tinanong ka kung bakit meron kang 73 million na confidential funds na disallowed, sana sinabi mo kung bakit. Dapat nagpaliwanag ka. Dapat sinabi, ikaw mismo ang sumagot. Yung 73 million po na yan ay initial assessment pa lamang. Ia-apila pa po namin yan sa COA. O may masasabi lang silang mga salita na, hindi, korap ko lang talaga, korap ka, ganyan. O di tanggapin mo. Matapang ka eh. Tanggapin mo. Tiisin mo. Kasi may dokumento eh. Hindi. Anong ginawa niya? Pinilit niyang pigilan yung paglalabas ng COA report na yan. Sabi ni Congressman Luistro. Instead na sagutin niya yung mga tanong, instead na harapin niya yung mga tanong, wala. Hindi niya hinaharap.
At ang ginagawa niya ngayon, mga kotsero, nagpapaliwanag siya sa ating lahat sa buong Pilipinas. Pero wala siya sa Kongreso. Hindi naman tayo mag-a-approve ng budget eh. Si lower house. At yung paliwanag niya, doon makakalkal sa lower house. Kaya nga importante na sa lower house maganap yung paliwanag niya eh, para makalkal, para matanong siya na maayos. Para maggisa talaga siya. Kasi ganun talaga dapat. Nagpunta siya sa press, gumawa siya ng ganito. Hindi mo alam kung sino nag-interview, malamang sa malamang mga tao ni Kibuloy sa SMNI. Siyempre, tatanungin ba siya ng mga tao ni Kibuloy sa SMNI? Will she be asked the difficult questions? Of course not. Tao nila yan eh. See how stupid that is? Alam niyo yung diskarte nila? Diskarte ng China. Alam niyo yung mga yung press con ng Chinese government? Planted questions na yun. Wala dong legit na question. Di ba sa Pilipinas, kapag nagkaroon ng press conference si Presidente, bigla-biglaan talaga at saka walang walang script yun. Hindi pinag-iisipan kung ano yung mga tanong, walang advanced questions, walang ganon. Sa China, hindi. Yung press con nila doon, may advanced questions na binibigay sa kung sinong sa kanilang mga spokes. Ipapasa sa spokes yung kanilang mga tanong. Tapos, maghahanda na sila ng sagot na aaprubahan ni Xi Jinping. Ganto to. Yung ginawa niyang video, nakakatatlo na siya. Ganon yung nangyari. Ginisa ba siya dun sa sinabi niya? Hindi. Kaya ngayon ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Anya, nagsimula ito noong September 2023 nang makipagpulong umano ang Makabayan Bloc kay House Speaker Martin Romualdez. May nakausap rin umano siyang kongresista na nagsabing lumapit sa kanya si House Appropriations Committee Chair Elizalde Co hinggil sa issue ng confidential funds. September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Bloc kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At pilit na pilit naman yung NPA doon. Pilit naman yung NPA doon sa ni Sara. Ay, nako. Dito sa kwento niya na to, ito sa mahabang kwento niya na to, I found a flaw. Meron akong flaw na nakita. Ano yung flaw? Ang sabi niya, nilapitan daw siya ni Zaldico or isang kongresista nilapitan si Zaldico. At sinabi, tatanggalan namin ng confidential fund si Sara Duterte. Sabi niya eh. Siya yung nagsabi. Hindi naman ako. Siya yung nagsabi mismo. Tatanggalan daw
ng confidential funds si Sara Duterte for 2023. 2023 na budget. Na budget hearing pala. So, tinanong daw kung magagalit si Sara. What does that mean? Ibig sabihin, nagde-defer pa rin sila, nag-a-afford pa rin sila ng respeto kay Sara Duterte. At tanggalan namin siya ng budget, baka magalit si Sara. Anong sagot ng congressman? Ang sagot ng congressman, hindi magagalit yan, kay magalala. Fast forward, doon tinanggalan siya ng confidential funds. Nagalit siya o hindi? Nung tinanggalan siya ng confidential funds, nagalit ba siya o hindi? Ay, hindi ba nagwawala ang loka? In the same statement, sinabi niya, para itago yun, yung pagtanggal ng confidential funds ko, tinanggal din yun sa confidential funds ng iba. Sa'yo po umiikot ang mundo, te. Sa'yo umiikot ang mundo, te. So kung hindi pala issue yung confidential funds, bakit issue pa rin sa'yo hanggang ngayon? Kung hindi issue yung confidential funds, bakit hanggang ngayon, bakit mo hinayaan yung tatay mo na birahin ng Kongreso nung tinanggalan ka ng confidential funds? Nagka-issue pa nga si si Digong dyan dahil kinasuhan siya ni Franz Castro. So mga kutsero, hindi ko naiintindihan eh. Akala ko ba okay lang na wala siyang confidential funds? Ba't nagagalit ka? It doesn't make sense. Whatever you're saying, it's not making sense. Oh, look. Haba-haba ng kwento niya. Sa gusto niyang suportahan ang Makabayan, bumulong ang Makabayan Block funds. So nakikita niyo, bumulong ang Makabayan Block. Tinanggalan din nila yung mga ibigin. Congressman Zaldico, ano sabi niya? Lumabas. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Balikan natin yung hindi ba siya namin ang confidential funds ni Inday Sara? Niya si Congressman ko. Yan. At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Hindi ba siya magagalit? Sabi niya eh. So, ibig sabihin, yung taong lumapit o yung taong nilapitan ni Zaldico tungkol sa confidential funds, nag-i-extend pa ng courtesy si Zaldico sa Office of the Vice President kasi tatanggalan nga siya ng confidential funds. Sabi niya hindi. Kaya kung makita ninyo, hindi raw siya magagalit. Doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Sumunod na umano rito ang tila scripted na budget hearing sa Kamara at nakumpirma umano nila na bahagi ito ng pag-atake laban sa kanya. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Natural, mga kongresista to.
Natural mga kongresista to. Bago ka pumunta doon, meron na silang notes. Siyempre, babasahin nila yung budget proposal mo. Titignan nila yung kanilang mga sariling dokumento. I-interviewin ka. Saan ka nakakita ng interviewer na hindi ready sa kanyang i-interviewin? Mga kutsero, ako, pag may i-interviewin ako empleyado, kaharap ko na yung resume. Tapos meron na ako hiwalay na notebook. Tapos malamang sa malamang may report na rin sa akin si HR. Kung anong klaseng tao to. Siyempre, i-interviewin ko, alamin ko yung pagkatao nito. Natural, ganun din yung Congress. Individually, per congressman, meron na silang dokumento. Si Franz Castro nga, nakapaghanda ng COA report eh. Individually, may mga dokumento na sila, may mga script na sila na itatanong nila sa'yo. It's just due diligence. Due diligence lang yun, mga kutsero. Walang masama doon. Hindi niya dapat nilalagyan ng intriga yun. Because a working congressman should be able to do that. Itong problema pag nipo baby ka eh. Wala siyang alam eh sa sistema ng buhay eh. Pag ba nag-i-interview siya ng mga empleyado sa Davao City, nung mayor pa siya, wala siyang hawak na resume? Or hindi ka nag-i-interview kasi malamang sa malamang 11,000 ang ghost employees sa Davao City. Natural. Pupasok ka. Naging abogado ka, VP Sara, kung napapanood mo man tong video na to. Naging abogado ka. Pag ba ikaw pumasok sa korte at hindi ka prepared, anong sasabihin sa'yo ni judge? Mumurahin ka hanggang kaibuturan ng kaluluwa mo. Pag pumunta ka sa hearing na hindi ka prepared. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Ito anyang dahilan kaya hindi na nila isinulong ang pagkakaroon ng confidential funds sa huling bahagi ng 2023 maging sa proposal para sa taong 2024 at 2025. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit. Hindi nyo ginamit. Hindi nyo ginamit. Pero meron kayo nito, disallowance. Hindi, in fairness, 2022 to. Hindi ginamit. Pero hindi alam ng DepEd kung saan nyo ginamit yung confidential funds. Medyo sinungaling lang yun Sevilla said the finance unit recorded the confidential funds as liquidated. Anong ibig sabihin pag liquidated? Di ginamit. 2023 budget to. Ang sinabi ni Sara kanina, hindi ro niya ginamit yung confidential funds niya for 2023. Sabi niya. Pero ang sabi ng COA, hindi, DepEd Undersecretary pala to, Annalyn Sevilla. Sabi niya, after releasing the three quarters of the 150 million confidential fund lodged in the agency's 2023 budget, Sevilla said the unit recorded the confidential funds as liquidated, isabi na gamit, because we were given a copy of the cover letter only of the liquidation. Ngayon mo i-comment yan. Sakto, topic natin ngayon si Sara Duterte. Ngayon mo i-comment. Sabihin mo yung sinabi mo kanina na sa listahan ako ni Sara Duterte para ipapatay niya parang si Percy Lapid. Ulitin mo ngayon, dali. Hindi kita iba-block, promise. Ibig sabihin na liquidate. Pag na-liquidate, isabihin na gamit. Sira ulo pala to si Sara. Nagawa pa tayong tanga Hindi ro niya ginamit President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila ng 2025. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit
ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Paano mo sasabihin na hindi mo ginamit? Sinabi ni Congressman Stella Kimbo na 147% ang utilization ng confidential funds. Ibig sabihin, lampas-lampas pa sa required. At yung ibig ko sabihin, mga kotsero, na kung nasa Congress siya, yung mga statement niyang ganyan, magigisa. Mado-double check. Kaso hindi. Hindi mo man double check to. Bakit? Wala namang magtatanong sa kanya na rektahan VP, kung gusto mo, dito ka sa channel ko. Tanongin kita tungkol dyan. Rektahan talaga. Maniwala ka sa akin. Saan mo ginamit confidential fund mo? Ganon. Dito ka magpakita ng dokumento mo. Walang problema sa akin yan. Kasi mga kotsero, lahat ng sinasabi niya ngayon, walang magko-cross-examine Kung sa Congress niya ginawa yan, o di mako-cross-examine, matatanong siya, ito yung according to COA, ito yung utilization mo, etc., etc. So how can you say na hindi mo ginamit yung confidential funds mo? Ito yung utilization mo. Sabi niya, fourth quarter, etc., etc. Wala. So, isabihin na gamit mo nung first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter lang ang hindi. Paano yung sinasabi ni Congressman Stella Kimbo na lampas 100% yung utilization mo? Ibig sabihin lang, so sagad na sagad hanggang kahuli-hulihang barya. VP Sara, kung nakakarating sa inyo yung mga video ko, gusto nyo, dito kayo magpaliwanag sa channel ko Hindi ako Congress. Pero tatanungin lang kita. I'll ask you the difficult question. Kasi wala Tuloy natin. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. Samantala, tiniyak naman ni Meron siya ng 2024 if I'm not mistaken. 2022 meron siya galing sa contingency fund ng presidente. 2023 nagkaroon siya. Tama, 2024 wala na siyang confidential fund. 2024. Kasi yung hinihiring ngayon 2025 na VP Sara na hindi titigil ang operasyon ng kanyang opisina kahit isang kusing lang o walang ibigay na pondo ang Kongreso para sa susunod na taon. Ito ang tugon ni VP Sara sa banta ng ilang kongresista na babawasan ng OVP budget dahil sa hindi niya pagsipot sa hearing kahapon. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit... Wait lang daw. Maliit lang daw yung operations nila. Wait lang ha. Maliit ang operations nyo. Sa security mo pa lang, 400 na kayo Security pa lang yun. Wala pa yung doon sa inyong mga sa mga satellite offices. Sabihin na natin per satellite office meron siyang 10 staff. Sabihin na natin. Ilan 'yon? 9 or 10? O so sabihin natin 10. O sabihin 100 na siya. Na staff. Doon pa lang yung sa sa offices niya. Sa satellite offices. Meron pa siyang Office of the Vice President. Sabihin natin may 200, 300 doon na tao. Kan sinungaling. Hindi kayo maliit na operation. Alam nyo, mga kotsero, I don't want to reference si Lenny Robredo, pero si Lenny ang may maliit na operation. Ilan lang sila? 200, 300 yata if I'm not mistaken. 200, 300 lang OVP. Noong panahon ni Digong. Ito, 400, security pa lang niya. Sinungaling talaga. Walang budget.
Nanawagan din siya sa publiko na huwag magpapaapekto sa mga paninira at ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Parang ginawa ng tatay niya kay Lenny. Palitin ko lang. Parang ginawa ng tatay niya kay Lenny. Kasi, if I'm not mistaken, si Lenny Robredo, again, hindi ko pinagtatanggol si Lenny, pero kasi she is the perfect example na isampal dito kay Sara Duterte. Parang si Lenny. Binira ni Digonggong. Di ba? Nilagay sa DSUD, tinanggal after 6 months. Ginawang ICAD chair, tinanggal after 3 weeks para ipahiya. Bakit? Natatakot ba yung tatay niya na baka maging presidente si Lenny? Hindi pa doon natapos. During the administration of Duterte, every time, every day, binibira niya si Lenny. Diba? Ginawa ng chismis. Sabi, kasama daw sa Red October, nagdi-disturb daw laban sa administrasyon ni Duterte, etc. etc. Parang tatay mo. Ganun ang ginawa kay Lenny. So, ibig sabihin, ganun din ba ang ginagawa kay Sara Duterte? Sinisiraan ba siya ng presidente? Hindi. Hindi mo makikitaan ng paninira galing sa presidente. If anything, sobrang supportive pa nga ni PBBM dito kay Sara eh. Nung nag-call for impeachment itong si Franz Castro, yung unang-una, ano sinabi ni PBBM? Ba't nyo siya i-impeach? Sa issue ng West Philippine Sea at yung no comment niya, pinagtanggol siya ni PBBM. Sa issue ng non-performance niya doon sa DepEd, pinagtanggol pa rin siya ni PBBM. Walang hindi siya naka-experience ng kritisismo galing sa administrasyon. Sa Kongreso, naka-experience ba siya ng kritisismo? Of course. Bakit? May minority dun eh. May mga tao talaga naggalit sa kanya dun. Risa Ontiveros, Makabayan Black. Matik yan. Huwag ka mag-expect na kakampihan ka nila. Pero minority yun eh. Minority lang sila. Ang katangahan ni Sara Duterte, mga Ojero, ang katangahan niya, minority lang ang umaaway sa kanya, inaway niya yung buong institusyon. Ulitin ko, yung katangahan ni Sara Duterte at ni Digonggong. Katangahan ni Sara at katangahan ni Digonggong. Minority lang ang bumibira kay Sara. Minority lang. Kokonti lang yun. Sa Kongreso, out of 200, 300 plus na congressmen, 3 piraso ang kumukontra kay Sara. Anong ginawa niya? Inaway niya yung buong institusyon. Tanga ka. 3 lang kaaway mo eh. 3 piraso eh. 3 piraso lang ang galit sa'yo. Inaway mo yung buong institusyon. Tapos yung mga taong well-meaning sa'yo, yung wala namang nararamdaman para sa'yo, for or against you, inaway mo rin. Dinamay mo sa kalokohan mo. Sinong tanga? Di ikaw. Tapos magpapa-victim siya ngayon, ina-atake ako, I'm being politically attacked, etc. etc. Oh my God. It's your fault. Inatake mo sila eh. Ano expect mo? Higa sila sa sahig? At gawin mong doormat? Ay, stupid. Eh di sunagot siya ng kongresista. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na, si minute, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag
Ibinalik ng mga mambabatas sa Kamara kay Vice President Sara Duterte ang akusasyon nito sa pagiging scripted ng budget hearings. Ayon kay Representative Elizalde, chairperson ng House Committee on Appropriations, ang Vice Presidente ang may binabasang script nang humarap sa August 27 budget deliberations ng House Committee on Appropriations. Sa ikatlong bahagi ng recorded interview ni VP Sara, may tinutukoy itong script o kodigo na binabasa umano ng mga kongresista nang usisain siya sa budget hearing. Meron po ako nakitang may script. Paulit-ulit po yung sagot niya. Binabasa niya yung script niya. Dagdag pa ni Congressman Elizalde, hindi dapat pagkatiwalaan ng malaking pondo si VP Duterte. Ganito rin anya ang sentimiento ng mga kasama niyang kongresista. Dahil nawala na nga tayo ng pondo, ibibigay mo pa ba? Small amount pa lang yun. How much more to ngayon? 2 billion. So, kitang-kita po na dapat wag natin ibigay para wag matempt. Congress can always choose to be the better person. We will give what is necessary for the office of the Vice President. Samantala, hindi isinasantabi ng mga mambabatas ang posibilidad na sa kauna-unahang pagkakataon, hindi rin sisiputi ng Vice Presidente ang House Plenary Budget Hearing. For sure. Kaya pinaghahandaan na nila ito lalo na ang mismong sponsor ng OVP budget na si Congressman Sia Adjong. Ayon kay Congressman Adjong, nakikipag-ugnayan pa rin ito sa OVP. Patuloy po yung pakikipag-ugnayan namin. In fact, yung aking pong Chief of Staff ay tumatawag din po sa kanilang opisina at nagsulat na rin po kami para po pagdating po sa plenaryo ay meron din po tayong mapagkukunan ng kasagutan sa mga posibleng mga katanungan nating mga kasamahan. Good luck. Nagtataka ako, paano ngayon didepensahan ng Committee on Appropriation ang budget ng isang opisina na sila mismo may tanong. Muli namang itinanggi ng mga mambabatas ang aligasyon ni VP Duterte na tuloy-tuloy ang impeachment efforts laban sa kanya sa Kamara. I have heard talks of impeachment, but coming from her. We don't hear it here in Congress. I can guarantee you that po. Ayon naman kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, political suicide para sa House of Representatives kung i-entertain ang posibleng impeachment complaint laban kay VP Duterte. Anya na Hindi rin. I think marami na sa 32 million na bumoto sa kanya, marami na ang katulad ko na disappointed na kay Sara. I think. Gano'n na naman kasimple yun eh. Marami na rin galit kay Sara. Hindi lang ako. Sa 32 million na bumoto kay Sara, siguro a good 15, more than half. Siguro mga, what? 18, 20 million? Ang busit na kay Sara Duterte. Misis ko nga, busit na rin eh. Sobrang pasensyosa ng babaeng yun. Pero busit na siya kay Sara. Sabi niya sa akin kanina, si Sara hindi marunong tumahimik, no? Lang kwenta. Nakababahala dahil posibleng magresulta ito sa kaguluhan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Ako mga kochero, I think personally, Sara is, we are now watching the self-destruction of Sara Duterte. Tinry niya yung strategy ng tatay niya. Ang strategy kasi ng tatay niya, gagawa ka ng kalaban. Gagawa ka ng kalaban. Tapos, patututukin mo yung, gagalitin mo yung tao doon sa pinili mong kalaban. Nung panahon ng tatay niya, ang pinili niyang kalaban, yung mga Dilawan tsaka NPA. Yung mga NPA, kalaban naman talaga yun. So, I mean, that's okay lang. Walang problema. Kalaban talaga yung CPP, NPA, NDF. So, okay lang yun. Walang problema dun. Pero, tinutukan din niya yung mga liberal, yung mga Dilawan. Tinutukan din niya yun. At hindi lang niya tinutukan. Pinakulong pa niya yung iba. Laila de Lima, si Trillanes, pinakulong pa niya yung iba. Ginawaan ng mga pekeng kaso. Ako, personally,
Ganun din ngayon ang ginagawa ni Sara. Ganun din ngayon ang ginagawa ni Sara. Gumagawa rin siya ng kalaban. Ngayon, ang napili niyang kalaban, yung lower house. Bakit ang lower house? Kasi ang lower house, pwede siyang busisiin sa paggamit niya ng pera. Binubusisi yung paggamit niya ng pera, so gagawin niyang kalaban yung lower house. Ang na-miscalculate nila, mga kotsero, eto miscalculation to ng mga Duterte supporters at yung mga nagsusulsul dito kay Sara Duterte. Ang miscalculation nila, mga kotsero, is they still assume na malaki pa rin ang support base nila. They still assume na malaki pa rin yung support base nila. But in reality, hindi na ganun kalaki ang suporta nila. Pabagsak na nga eh. From 20%, naging 16%. Diba? From 20%, naging 16%. Tapos yung mga admin supporters from 31%, naging 36%. Nagdagdagan ng 5%. So, pababa. Pababa ang suporta kay Sara. Sa surveys, bumabagsak na rin siya sa surveys. Nalampasan na nga siya ng PBBM. Ano nangyari? Wala. Wala na. Wala na. Mahina na si Sara. At mababawasan pa yung support base niya. Bakit? Hindi sumagot sa hearing. Hindi sumagot sa hearing. Majority ng mga bumoto sa kanya ay mga independent, yung mga walang political affiliation. And yung mga yun, matindi magparusa yung mga yun. Kasi sila yung pinakamalaki. 40% if I'm not mistaken. 45-40%. What's happening in front of all of us, mga kotsero, is really the self-destruction of Sara Duterte. That's it. Wala na. And for me, okay lang kasi wala na rin akong tiwala sa kahit kaninong Duterte. Kahit kanino sa kanila. Wala na akong tiwala. Ay, talaga, maniwala kayo. Wala silang skills, wala sila nung competence, puro lang sila angas, kamay na bakal, pero ngayon marshmallow na kasi wala naman silang nahuling high profile na kriminal. Napagtatakasan nga sila ni Peter Lim. There's nothing to support eh. Wala na tayong dapat pang suportahan sa kanila. And again, ulitin ko lang, kung magpapatuloy pa rin sa pagsuportahan lang kay Sara, well, alam na natin kung gaano sila katanga. So mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulito ang pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?